Grabe, isang magandang araw, umaga, gabi, kung anumang oras kayo nito dito sa Unbettable Channel. Ako ang inyong lingkod, Ambet Nabus po. Grabing mainit na pinag-uusapan sa social media. May mga private group chat, may mga threads kami na talagang topic pa rin yung tila pamboboljack. Ang term na ginamit kasi is naboljack si Chris Aquino. Ito po may kinalaman or may kaugnayan sa pinakahuling ayokong sabihin drama, pero ganun ang lumalabas sa pinakahuling social media post ng ating kumaring Chris Aquino, na syempre pa naglilitan niya na naman ng kanyang mga anik-anik na pangyayari sa buhay niya, particular sa kanyang buhay pag-ibig, sa gitna pa rin ng kondisyon na pinagdadaanan niya sa kanyang kalusugan. Kasi for the longest time, since after ng pandemic, talaga namang hindi na natin masyadong naririnig o nababalitaan si Chris, maliban lang sa pagbibigay niya mismo ng tinatawag na medical bulletin, dahil nga for the longest time ay yung mga karamdaman niya, yung kanyang autoimmune condition, nanganak na kung ano-ano. Ang hirap kabisahing mga terminology sa medisina, pero syempre yung mga kami patuloy na nagbibigay ng pagdarasal, pag-hope na alam mo yung gumaling siya. And in spite of that, and despite of that, ito namang si Chris, para talagang siya sa sarili niya, talagang hindi siya mabubuhay talaga siguro nang hindi pinag-uusapan or hindi niya isinasa publiko ang kanyang buhay pag-ibig. At ang latest nga pong post na tinutukoy ko yung kanyang napakahaba na naman nalitan niya sa kanyang social media account na Instagram, at doon nga niya dinitalye na sabi niya ay ang kanyang painful truth, na sinasabi niya na itong kanyang karelasyon na si Dr. Michael Padlan, iniwanan siya dahil parang pinalalabas niya, parang doon sa kwento niya is parang hindi na kayang makatagal kasi masikip na ro yung paligid or mundo or something. Tapos dahil sa iniinda niyang mga karamdaman, parang hindi na siya kayang alagaan ba or suportahan nitong kanyang ngayon ay ex-boyfriend na. So syempre natural yung simpatiya na naman ng mga tao, ng madlang people, syempre sa kanya binibigay, lalo talaga namang pinagdarasal talaga natin na bumuti. Pero yun nga, nagkakaroon ng question ang lahat dahil nga dito sa sinatawag na pagsagot naman nitong anak ni Dr. Michael Padlan na si Miguel Paulo something na anak niya. Ang tawag pa nga niya kay Chris, marespeto, sabi niya Mama Chris. Kasi di ba si Chris talagang siya sa sobrang tagal kong pagkakakilala sa kanya since Pido Dida days back in the late 80s, di ba? Naging ganun kami, at maraming beses na kaming naging close at magkumari nga sa napakarami mga showbiz celebrities and mga basketball celebrities na inanak din niya. So anyway, to cut the story short, nandoon na kami naman ni Chris, ang relasyon namin parang pinipiti ko siya, sinasaway, pinagsasabihan, pero may sarili talaga siyang mundo, may sarili talaga siyang konsepto ng kung paano niyang pinaandar ang kanyang sariling PR para i-PR yung sarili niya. To the point na ito na nga dito sa latest Instagram post niya, makikita doon na buhat-buhat siya ng kanyang anak na si Bimbi, na halos nakikita na nga niya yung kanyang yung kanyang underwear, di ba? Kasi parang dinadala siya sa CR, na hirap kasi kikwento niya doon na kailangan turukan na siya ng ano nga ba yun? Basta kailangan turukan siya sa kanyang knee ng kasi naapektuhan na rin, at parang bumalik 34 weeks ago. May ganun pa siyang sinasabi na yung kondisyon niya yun uli. So ang dating sa lahat is nagpapa-victim, lalo pat muli na naman niyang binanggit na yung kanyang usaping puso, yung kanyang karelasyon ay iniwanan siya, na dati na rin niyang ginagawa sa mga publicized or mga na-published na mga naging karelasyon niya sa showbiz. Inisa-isa na nga doon sa thread na kasali ako, and take note, itong thread na to mga taga-ABS-CBN at mga katrabaho din niya dati, ha. So inisa-isa na nga mula kay Kuya Ipe, Philip Salvador, Joey Marquez, James Yap, yung pang-apat si Miel Sarmiento,
yung sa DALG. Tapos, panlima si Mark Leviste. At ito nga pang-anim, si Dr. Michael Padlan. Hindi pa kasama dyan yung mga nakarelasyon niyang kilala din natin at kaibigan natin. Pero ayoko nang banggitin ng mga pangalan. O mga pangalan, hindi lang dalawa, hindi lang siguro tatlo. Siguro tatlo. Boy, ano na pala, makakaisang dosena na pala si Chris. But anyway, ano lang, yun na nga laging komento sa kanya ng netizen, ng mga tao na kasama na rin yung mga taong nagmamalasakit sa kanya na hindi ka ba talaga mabubuhay, Chris, ang hindi pinag-uusapan ang pakikipagrelasyon mo sa mga lalaki o alam mo yon yung romansa na talagang pinaninindigan mo ba na yung birthday mong February 14 ay araw ng mga puso, ay lagi kang may puso sa lahat. Parang gano'n na nagiging question na nagmumukha na tuloy katawa-tawa to the point na parang wala nang gustong maawa sa kanya. Hindi na nga naaawa kundi nabibwisit na, nauumay na paulit-ulit na lang ng paulit-ulit yung issue. Tapos, palibasa walang pumapatol sa kanya na sa pag nakikipaghiwalay siya o naghihiwalay sila ng karelasyon niya, hindi siya pinapatulan sa mga kuda niya, especially nung mga araw na very powerful pa ang kanyang apelyido, walang gustong rumesbak. But this time around, itong anak ni Dr. Michael Padlan, na nangangalang Miguel Den Paulo or something, na pag-uusapan naman din sa social media, talagang dinipensahan niya yung tatay niya. Kasi nga pinalalabas doon sa post ni Chris, sa mahabang litanya na post ni Chris, na parang user o manggagamit lang itong doktor na to na sinabi pa niyang bayad, at nabanggit pa nga yung pangalan ni Alvin doon na matagal ko na rin kakilala at nakakasama. Ito yung kanyang personal assistant na for the longest time nasa kanya pa pala, ha. Kasi nung mga araw na talagang sikat na sikat siya, nakaalalay na sa kanya yan si Alvin. So anyway, nabanggit yung pangalan ni Alvin na inaayos pa nga yung mga supposedly medical bills na supposedly bayad nila dito kay doktor at babayaran. Kasi dito salita niya nung anak naman sa resback niya, parang sinasabi rin niya na kahit yung pamilya nila daw ay nagdudusa dahil naniniglect sila bilang mga anak, yung mga pasyente, yung klinika ni Dr. Padlan ay napapabayaan. Pero yun nga siguro, dahil alam siguro ni Chris na mareresbakan siya na na very generous din siya nagbibigay ng mga regalo. At sinabi rin ito nung anak na yung mga regalong natatanggap ng ama niya ay kusang binibigay ni Chris. But to cut the story short, hindi yun ang issue. Ang pinaka-issue dun is parang si Chris, every time na meron nga siyang nakakarelasyon at nakikipaghiwalay siya, laging parang nalalagay sa negative side or napupunta sa yung hindi magandang posisyon yung mga lalaki. But this time around nga, sabi ko nga, may romesma, kaya nga sa pambungad natin sinabi natin parang naboljak si Chris kasi talagang maayos, disente yung pagkakalahad ng kwento nitong anak in defense of his father na sinabi niyang nagmahal naman kay Chris, kaya na siguro hindi enough yung pagmamahal kasi syempre may sariling buhay na but may mga iba rin namang netizen, yung mga supporters ni Chris na sinisisi yung doktor na alam na daw palang may ganung kondisyon si Chris, bakit pinasok pa ang ganung larangan, etc. But the thing is, yun na nga, kung totoong love, at sinasabi rin naman ni Chris na love, di ba, wala naman talagang pagdating sa pag-ibig, wala naman may sakit ka, kibulag ka, kibingi ka, kaya anong karamdaman mo dyan, kung talagang tinamaan ka niyan, ipaglalaban mo yan. But the thing is yan, may hangganan nga. And this time around, yun nga ang sinasabi natin, na pag-uusapan ni si Chris, kasi siguro for the longest time na hindi siya nagmamarka ngayon sa industriya na kanyang kinalakihan at kinabilangan, kung saan siya nagkamal din ng napakaraming salapi at kasikatan, nire-resbakan siya at parang yung mga tao, yun na nga, hindi na nga sila naaawa at tinitingnan na lang siya na parang nagpapa-victim or yun sa terminology ngayon ng mga millennials, ng mga Gen Z, ng mga Alpha Gen, ng mga tao is parang sinasabi nilang wag masyadong nagpapaawa at wag ginagamit yung gano'n. Kasi matagal na rin siyang hinangaan bilang isang napaka-responsable at mahusay na nanay dahil nakikita naman natin ang ginagawa sa kanya ng anak niya, particular si Bimbi, na talagang isinakripisyo yung pag-aaral, yung formal education na sinasabi ko, yung formal education na pumupunta sa school dahil nga inaalagaan niya yung kanyang mami. But the thing is, hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isip ng isang may kondisyong gaya ni Chris na kitang-kita naman natin at very consistent siya since kahit noong mga panahon wala pa siyang sakit, gano'n na ang gawain niya. Kaya yung mga tao ngayon,
parang nagigising na rin, lalo yung mga medyo sumobrang hanga sa kanya na parang, Chris, tama na, enough na. Maybe yung tadhana na o yung kapalaran na or ayaw natin gamitin yung si God or basta yung situation mo na ang nagpapaalala sa'yo na maybe it's about time na talagang busisiin, i-evaluate mo yung buhay mo na may mga ginagawa ka rin naman in the past at kahit hanggang ngayon may ganyan ka ng sakit na nakakapanakit ka ng tao at hindi naman puro ikaw lang ang pwedeng nakakapanakit. May mga ganun. May nabasa pa nga ako doon sa thread na parang hanggang ngayon ba iniisip mo pa rin na powerful ka, isa kang demigod na untouchable, etc. Na ang sakit pakinggan, lalo't kilala namin ng isang Chris Aquino. But yun na nga, sana itong vlog na to, itong episode na to ay gusto ko lang sabihin sa inyo, i-report din na may mga kababayan na tayo, may mga kapwa na tayo, mga taga showbiz doon sa circle na lang po na muna namin. And ang iba galing sa sport na sector na talagang nagpapaalala kay Miss Chris Aquino or sa ating kumaring Tetay na buhay ka pa, may kakayanan ka pa sa puso mo at sa isipan mo na ayusin, ituwid ang dapat na ituwid, baguhin ang dapat baguhin kasi 'di ba, sa madaming pagkakataon, sa madaming beses hindi na natin isa-isa ng mga iskandalong dumaan sa buhay mo, pinagdaanan mo at nalagpasan mo, hindi naman laging nagtatagumpay ang tawag doon kasi yung pinaka-importante yung pagtanggap, 'di ba? Kasi hindi habang buhay ganyan. So, patuloy pa rin kami nagdarasal para sa yung paggaling talaga. Hindi namin alam kung ano ba talaga situation kasi a month ago, last February 25, lumabas ka na sa public, di ba sa isang award giving body, ano yung People's Award something ba yun ng isang magazine? Yung People magazine na nagbigay ng mga award na doon ka para suportahan ng isang kaibigan mo doon. So, inakala ng lahat na magtutuloy-tuloy na, but this time around, may bago ka na namang pinopost na eto na naman yung situation mo, etc. So, mga ganitong bagay, ang tao hindi nagsasawang ipagdasal ka at hangarin ang kabutihan mo eh. Pero ikaw mismo minsan ang naglalagay or nagdadala ng sarili mo para pag-usapan ka sa hindi magandang usapan. O, di ba? And on that note, pansamantala po kami magpapababay muna kasi mahal ka namin, Miss Chris Aquino, pero sana mahalin mo higit sa lahat yung mga nagmamahal sa iyo at sarili mo, yung sarili mong hindi ikaw yung pagmamahal sa sarili na hindi mo iniisip na ikaw yung bida, wag ganon, 'di ba? And kay Bimbi at kay Joshua ng mga anak mo, sumasaludo kami sa inyo, ipagpatuloy nyo yung pagmamahal at pag-aaruga na ginagawa ninyo sa inyong ina. At sa mga iba pang mga supporters din na patuloy na nagdarasal, yun na nga, yung pang-unawa natin, lagi natin binibigay, pero sana ipagdasal din natin na maunawaan at unawain ni Chris ang kanyang sarili. Ako po ang inyong lingkod, Papa Ambera Balambet Nabus, nagpapasalamat lalong-lalo na sa Ideal Vision kay Dr. Jessica D, sa CIMAS Philippines, sa MWell, Mama Sheikha Balrevilla, Colonel Jundi Mayuga, ang aking mga kaibigan doktor, pong magtibay ng One Dental Clinic, J. Ricasata, Dr. Sheila Ricasata ng Faces and Curves, Dr. Jesus Solis ng One Dental, ng Gorgeous Smile, yun pala po. At ang mga kamarites ko sa Marites University, mga kabulgar, kahataw, at sa online chronicle.manila, Philippines, ako po ang inyong lingkod, Ambet Nabus. Bye-bye!